Dave POV. Hilam ang luha na umuwi ako, alam ko na ngayon ang pagkakamali ko. I am useless whatever you can call myself, because of what have I done to her. And this is all my fault, this is mine. I am the one who can blame me. Hindi ko nakita ang halaga niya sa akin. Hindi ko na-appreciate ang pagmamahal niya sa akin, dahil may Arjona ako. Hindi ko siya nakita bilang asawa ko, dahil may mahal na akong iba. Pero ngayon, kung tatanungin ko ang sarili ko kung mahal ko pa ba si Arjona, ay hindi ko rin alam ang sasagutin ko. I was confused. Gulong-gulo ako sa pangyayari, at nagugulo pati ang utak at puso ko. Pero kung tatanungin ako kung mahalaga na ba sa akin ang asawa ko, o si Natanya, ay sasagutin kong oo, mahalaga na siya ngayon sa akin, at gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko, pero hindi ko masabi sa kanya kung mahal ko na ba talaga siya. Hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa alam. Hininto ko ang kotse ko nang makarating ako sa mansyon namin ni Natanya. Nang hihinang lumabas ako, at naglakad papasok sa loob. Mabigat pa rin sa dibdib. Pagkabukas ko pa lang ng pintuan, ay may mahigpit na yamakap sa akin kaagad. Arjona, Dave, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang mga bagay na iyon, para hindi mo ako iwan. Mahal na mahal kita, kaya ko iyon nagawa sa'yo, baby. Ayusin natin ito, please. Please Dave, baby, please, hindi ko kayang mawala ka sa akin, mahal na mahal kita. Now I know, hindi na tumitibok ang puso ko, pero baka dahil galit ako sa kanya. Galit lang ba para hindi ko na maramdaman iyon? Please Dave, aayusin natin ito, hinding-hindi na ako magsisinungaling sa'yo, naiiyak na wika niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang siko niya, at marahan na tinulak. Niluko mo pa rin ako, Arjona. Pinaniwala na anak ko ang anak mo. Pinaniwala na ako lang ang lalaking minahal mo, but now I realized mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Pwede mo nang balikan ang asawa mo, Arjona, malamig na usal ko sa kanya. No please. No. Get out, Arjona. Get out of here kung ayaw mong ako ang kumaladkad sa iyo palabas. Pagbabanto ko sa kanya, at napaatras siya dahil sa gulat, dahil sa naging reaksyon ko. Dave, you heard him, Arjona, singit ni Aphrodite. Don't touch me, Aphrodite. Witch. Let's go. Ginugulo mo sila eh. Hinawakan niya sa magkabilang braso si Arjona, at bago nila ako iniwan ay humarap pa siya sa akin. Si Aphrodite. I'm happy na at last nagising ka na nga. I'm sorry nga pala dahil pinaniwala kitang ako ang ate ape mo. Sorry, superhero ko talaga si Natanya eh. You are lucky to have her, but mahirap na siyang bumalik sa mga taong nanakit sa kanya, pero kung paghihirapan mo at magtiyaga kang maghintay sa kapatawaran niya. Don't worry, you can claim your happy ending with her and especially your kids. Ikaw ang ama ng kanyang mga anak, kaya may 50% ka pa para manalo sa puso ni Natanya. Mahaba at natatawang sambit niya, at umasa ako sa mga sinabi niya. Sana ganoon nga ang mangyari. Sana nga, umaasang sambit ko. Good luck, Daddy. Napalingon ako sa tumawag sa akin, at halos tumalon ang balikat ko dahil sa gulat. Margarita. Bigkas ko sa pangalan ng batang babae. Patakbong lumapit sa akin si Baby Margarita, at lumuhad naman ako para mapantayan ko ang mukha niya. She hugged me tight. You called me daddy, baby. Gulat na tanong ko sa kanya, at mahigpit na niyakap ko rin siya. Heto na naman ang mga luha ko. Nagbabadya na namang bumagsak mula sa mga mata ko. Yes po, sabi ni Mommy Natanya, ay ikaw raw ang daddy namin ni Kuya Drunk. Oh Dad, I have twin brother, Kuya Drunk. Masayang sambit ni Margarita. Daddy.is he my real daddy, Baby Margarita. Nalilitong tanong ni Drunk, at dahilan na napaiyak na ako. Oh God! Anak ko ba talaga sila? Parang matutunaw ang puso ko, dahil sa hindi ko inaasahan na ganito pala. Ganito pala ang pakiramdam na may anak ka, at tatawagan kang daddy. Pero hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam na may anak na pala ako. Come here son. Come here, give me a hug, Drunk. Basag ang boses na saad ko, at nag-uunahan na sa pagtulo ang mga luha ko. Daddy, Daddy, dalawang bata ang yamakap sa akin ng mahigpit, at nakaramdam ako ng ginhawa.
I'm sorry babies. I'm so sorry, baby Marga. Drunk. Daddy was too late. Naiiyak na sambit ko sa kanila. Daddy, it's okay. Tinapik-tapik ni Baby Drunk ang likuran ko, at hinaplos naman ni Baby Margarita ang buhok ko. Oh God! Ganito pala talaga kasarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng anak, may akap ng mahigpit. I'm sorry, ang sama-sama ni Daddy. No you're not. Ani ni Baby Margarita sa akin, at inaalo pa ako. I'll break down. I'm sorry my babies. I want your mommies back. Promise ni Daddy yan, naiiyak na sambit ko. Yes po Daddy, miss na miss ko na rin si mommy ko sambit ni Baby Margarita at sumisinghot na siya. Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanila, at hinawakan sila parehas sa kamay. Baby, nasaan ka noong nagkalayo kayo ng mommy at anya mo? Tanong ko at pinunasan niya ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Naalala ko ang mga luha ni Nat Anya, na nasayang lang ng dahil sa akin. Don't cry please anak. Umiling siya at ngumiti. Daddy, I'm with Lola Mommy. Mommy ni Mommy Nat Anya ko, she's so cruel and I hate her Daddy. I want to see my mommy kasi, but she's always refused it, na busy ang mommy ko sa other things daw. I just want to see her and hug her. I want to feel her loves for me, but Lola Mommy, hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil humagulgol na siya. Hush baby, don't cry. Nilapit ko ang anak ko sa akin at niyakap, sinubsob naman niya ang mukha niya sa dibdib ko. It's okay now anak. Daddy is here now, pang-aalo ko. Dad ako naman po, I want to share mine. Napatingin naman ako kay Drunk. God, he's my little version. Kaya nagulat talaga ako nang makita ko ng maigi ang mukha niya. At isa akong syunga para hindi siya makilala, when I first met him. What about yours Drunk? Daddy Johnny or Zay Oso? Yung nag-alaga po sa akin ay ang yaya namin sa mansion. Yaya said he's my father. Palagi ko po siyang hinahanap kung nasaan siya, pero yaya told me na nasa other place po siya and that's because he's busy. But when he came to our home, sinabi niyang makikita ko na si mommy ko, pero daddy when I first met him I feel dislike him. I dislike him, he had a lots of tattoo and I don't want to continue anymore, tila nahihirapang sambit niya at napayuko. Saglit na nakalimutan ko si Nat Anya, at nagpapasalamat ako dahil narito sila. Ang mga anak ko na ngayon ang nagbibigay sa akin ng lakas at kasiyahan. Dad, what's funny? Pagalit na tanong niya sa akin at hamaba ang nguso niya. Natawa kasi ako sa kwento niya. Parang kanina lang ay naiiyak ako. Nothing son. So, did mommy told you that I am your real father? I asked them. Na-amazed ako, dahil bawat salita ng mga anak ko, ay nakuha nila kay Nat Anya. Sa kanya ata nagmana ang dalawa. And she said, may pupuntahan daw siya somewhere but she came back as soon as possible daddy. Pero po bakit pa aalis si mommy? Di ba pwedeng magsama-sama na lang tayo dad? I missed her, malungkot na sambit ni Drunk at sumikip ang dibdib ko. Kuya Drunk was right, daddy. Pwede naman po na mamuhay na lang tayo ng magkasama. Ako, Kuya Drunk, mommy at ikaw po daddy. Buo na po tayong magpamilya, bakit aalis pa si mommy? Margarita. Bakit kailangan pa niyang umalis, dad? Tanong naman ni Drunk. It was my fault, kaya aalis ang mommy nyo. Dahil po ba hindi nyo naman mahal si mommy? Napahinto ako sa tanong ni Margarita, paano niya nasabi iyon? At dahil mahal mo si Arjona, may anak po ba kayo? Saad ni Drunk. Sobrang bata pa nila para itanong sa akin iyon, ayokong sabihin na. Napapikit ako, I'm still confused. Magpahinga na muna tayo kids, masyado nang malalim ang gabi. Bukas na lang tayo mag-usap ulit, sambit ko at tumayo na parehas ko silang kinalong sa bisig ko. It feels good na makarga ang mga anak ko, kahit feeling mo pagod ka na pero parang binibigyan ka rin nila ng energy. I want to sleep beside you, daddy and Kuya Drunk too. Me too daddy. Alright babies, I'll sleep with you tonight and another night. Ngayong gabi ay isa lang ang naisip ko, at pinagplanuhan. I want her back. At alam ko na mahirap nang kunin ang loob niya ulit pero susugal ako. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad niya ako,
at tanggapin ulit sa buhay niya, kahit na hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. But Aphrodite was right, maybe may 50% pa ako sa puso ni Natanya.at may 50% na hindi pa tatanggapin ulit. Paano na kung mas matimbang ang 50% na hindi na niya ako tatanggapin? But no matter what happens, I'll risk and I'll do my best para mapatawad niya ako. Ngayon na may anak na kami ay hindi ako susuko, hinding-hindi. Natanya POV, hindi mo talaga siya kakausapin. Naibaling yung tingin ko kay Hayes nang magsalita siya. What? Inusenteng tanong ko sa kanya. Si Dave, 2 weeks na siyang umaaligid-ligid sa'yo at nagpaparamdam ngising sambit niya sa akin at napaismid ako. Talaga? Hayaan mo lang siya. I don't know him, wala sa sariling sambit ko, at pinaglaruan ko lang ang ballpen ko sa table. Nasa office ako, busy sana ako ngayon at maraming meetings, pero naabala ako ng siyam na mga lalaking ito. Except Bud, you're a doctor, di ba dapat busy ka ngayon? Zale Vanes asked Hayes. Ano naman ngayon sa'yo? Iritadong sagot ni Hayes at tila walang pakialam. Don't talk to him, dapat magalit tayo sa kanya. Dahil matalik niyang kaibigan ang nanakit sa boss natin, ismad na saad ni Ashton. Nasamid ng sariling laway sina Andre at Morzand. Mga pasaway talaga. Shut up, Ashton Earl Clinton, inis na sambit ni Hayes, at mahinang napatawa sina Zale at Alphan. Perez, what's funny? And Alphan, ako dapat ang kakampi mo rito. Huwag mo akong pagtatawanan. Pagalit na sambit ni Ashton, pero alam ko na magbibiro lang siya. Mga loko talaga. Wala akong alam dyan, Ashton. Huwag mo akong idamay, supladong usel ni Alphan at naglaro lang sila ni Zale ng chessboard. Ginawang playroom ang opisina ko. Kitang napaka-busy ko sa trabaho ko Montefalcon. My name is Ashton Earl Clinton. Man, you're not a kid for saying this. That's gay, natatawang saad ni Hayes. Puro kayo mura mga pasaway. Ang iingay ninyo. Saway sa kanila ni Leo. And maybe they are playing on their phones, kasama si Zafrael. Napakunot ang noo ko kay Zafi. Zafi, where's your wife? Tanong ko at natigilan siya. Mura naman ni Zafrael. Yes, I win. Sigaw ni Leo at tumayo pa siya, kaya may unan na lumipad sa mukha niya. Montano, distracted ka. Sigaw naman ni Alphan. Napahilot ako sa sentido ko. Kainis ka Del Pito, hindi tayo talo, pambabara ni Leo. Mabuti at malaki ang opisina ko, kaya kasyang-kasya silang lahat dito. Bingi ka ba? Distracted ka, hindi attractive. Alphan. Shut up, sa iyon talaga narinig ko. Mga sakit sa ulo, and about sa tanong mo Natanya, she left me. Napahinto ako. Why? I was bad, he added. Mukhang nasaktan. Wow. Dapat kasama mo ngayon si Dave, Andre commented, happily. Ikaw ang kaibigan niya. Ani Morzan. Napahilot ulit ako sa sentido ko, I want to be alone at masakit sa ulo ang mga bata na ito. You okay? Lumapit sa akin si Andre, at ngumiti sa akin, nakakatunaw ang ngiti niya. Not, ang iingay nyo. Children behave. Natatawang sigaw ni Andre, at sabay-sabay na napamura ang mga children kuno. Whatever, so, what's on your mind? Tanong niya sa akin at umupo, pinag-cruise niya ang mga braso niya, at inilagay ang baba niya in short, nangalumbaba siya at mataman akong tiningnan. Facebook lang singit ni Hayes. Yes, and you are already commenting on my Facebook account. Napabuga ako ng hangin sa bibig, mga siraulo talaga. Nakailang ulit ko na yan sinabi. Sa akin Twitter Natanya. You can tweet me anytime you want. Just saying, pilyong sambit naman ni Hayes. Tumabi rin siya kay Andre, at ginaya ang posisyon ni Andre. Gaya-gaya, kaharap ko ang dalawang lalaki na kinumpere ko kay Dave, na sana sila na lang ang pinakasalan ko. What? Nasabi ko talaga no. Natanya, I'm leaving, my wife texted me, pagpapalim ni Montreal. Go ahead, honest ko. Call me if you need my help. Kung sakali need mo na nga, because knowing you. Masyado kang ma-pride, I'll go now, sabi pa ni Montreal. Bubuksan na sana niya ang pintuan, nang marahas na nabuksan ito na kung sino man.
Tex, don't call by my name Montreal, we're not even close, supladong sambit ng kapatid ko, at nilagpasan lang si Montreal. Diretso itong naglakad palapit sa akin, na akala mo ay isa siyang hari na kailangang bigyan ng daan at yuyukwan. Like seriously little brother, Ate Natanya, bakit maraming bata sa loob ng office mo? Wala ba silang pasok sa klase nila? What the? Ang talino niyang mamikon. Who's bata? Holly, loko ka talaga Alphan, lahat ng mura na pwede mong sabihin, bakit yun pa ang komento ni Ashton? Ikaw na lang ang gumawa tutal ikaw ang may sabi sa iyo na lang ang naisip kong sabihin. Pwede ba lumabas na lang kayong lahat? Ang sakit niyo sa ulo. Sigaw ko sa kanila at isa-isa silang lumabas. Huling lumabas si Montreal. Mga pasaway, sigaw niya dahil pinagtulakan siya. Parang bata, anipex at napapailing. What's brought you here, little bro? Tanong ko naman sa kapatid ko, at umupo sa upuan kanina ni Hayes. Nasa baba siya, bakit hindi mo kausapin, ate? Panimula niya. Ikaw ang kumausap, hindi ko siya kilala, suplad ang sagot ko. He is still your husband ate, gift niya at napaismid ako. You thought, kaya mo talagang maanald ang kasal niyo without his consent and signatures. Seriously ate, your connections and power can't help you, bud, naiiling na sambit niya sa akin. Yeah right, we're still married. Hindi nga pwedeng ipawalang bisa ang kasal namin, kung wala siya at ang signature niya, isa pa na wala talagang divorce sa Pilipinas. Funny right? I just told you to rest hindi ipawalang bisa ang kasal nyo. I knew, he hurts you, pero isipin mo naman ate ang mga anak nyo. Ayaw mo naman sigurong lumaki ang mga pamangkin ko without their father, right? Ayaw mo ng broken family, gusto mo laging masaya at walang problema. Napangiti ako sa sinabi niya, siya ba ang kapatid ko? Parang hindi Alam ko na masyado kang nasaktan ate, pero alam ko rin na pinagsisisihan na Leon ng asawa mo, at hindi mo ba namimiss ang mga anak mo ate? Napatingin ako sa laptop ko, kung saan may connection ako sa CCTV footage ng mansyon namin. Nakikita ko at napapanood lahat ang mga ginagawa ni Dave sa mga anak namin. Natouched ako at naiyak niyong niyakap siya kaagad ni Baby Margarita, at tinawag na daddy at ni Drunk. Gusto ko rin silang yakapin, at sasabihin na hindi na ako aalis pa, at mamuhay na lang kami magkasama at masaya, pero I need to be selfish, sarili ko muna dapat ang uunahin ko bago sila. Gusto kong magpahinga at hanapin ang aking sarili. Because I realized, mas mahirap naman talaga ang makalimot sa mga ginawa sa akin ni Dave. At dahil sa mga ginawa niya sa akin, ay hindi ako sigurado kung kaya ko pa siyang mahalin, at tanggapin ulit. Dahil ngayon, gulong-gulo na rin ang isip ko at ang puso ko. I realized, mahirap siyang kalimutan, kung palagi ko siyang nakikita. Yeah, I'm choosing to forget him, because I am tired. Matalino ka ate. Before you will plan something, try to think your babies first. Mga bata pa sila ate. Paano kung matatagalan ka? Paano kung hindi ka makakabalik kaagad? You let them to get mad at you. Osel ng kapatid ko sa akin, habang kunot na kunot ang noo niya. I understand him. Kaya niya nasasabi to dahil nag-aalala siya sa mga pamangkin niya. They are genius too, Tex. Maiintindihan nila ako, and I know what the best for them. Malamig na sambit ko at bumantong hininga lang ang kapatid ko, dahil sa nasabi ko. Alam kong maiintindihan ako ng mga anak ko. Kailangan ko lang talagang gawin ito. Hahanapin ko lang ang sarili ko, kasi sa ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Ubus na ako. Kaya kailangan ko na munang magpahinga. It's hard to forget I know that but at least try to forgive him ate. Lahat naman tayo ay may pagkakamali at nagkakasala, because nobody's perfect, sa mababang boses na sabi niya. Napangisi ako. Where did you find your words little bro? Nang aasar na tanong ko sa kanya. Dahilan na nagsalubong ang kilay niya. I don't know ate, nakataas na kilay na sagot niya at ngumisi sa akin. You punched him hard, then why suddenly change Tex? You hate him because he hurts your ate, at bakit kinakampihan mo na siya ngayon? Mapanghamon kong tanong sa kanya, at peking umubo naman siya.
na tila hindi rin nagustuhan ang tanong ko. Of course not. Hindi ko siya kinakampihan ate. Nor you. Ang sa akin lang naman ay advice sa'yo, dahil sa mga pamangkin ko. Kung aalis ka, aampunin ko na lang ang mga anak mo, at ako na ang mag-aalaga. Naninangkit na turan niya, at halos matawa ako sa reaksyon niya. Don't bother Pex. Tumayo ako at lumapit sa glass wall, kung saan kita lahat ang mga buildings, car o ang kabuuan ng Manila. Magandang tanawin, I can say that. Naramdaman ko naman na may humakbang papalapit sa akin. I thought it was Pex but I was wrong, it was Bod. Your little brother was right madam, why don't you try to give him a chance? Wika niya. A chance. Do you think he deserved to give him that? After nang ginawa niya sa akin. Sarkastikong saad ko. I think so, kibat balikat na sagot niya. Look down there ate. He's here. Singit ni Pex at tumabi sa akin. Sa left side ko si Bod and he's in my right side. Always, all the time I guessed, tumatanggang sambit ni Bod. Yeah, kita mo? Ni hindi makapasok sa building mo. Natatawang sambit ni Pex, habang pareho kaming nakatingin sa ibaba. Kumunot ang noo ko, ano pa ba ang ginagawa niya rito? Mag-uusap kami, pero mauuwi lang pala sa wala. Ni hindi niya ako kayang sagutin kung mahal pa ba niya ang kabit niya. Napaigtad ako nang tumingin siya sa itaas and where my office is. Umatras ako at napahawak sa dibdib. Wow, para akong kasalanan nito. Afraid ate try to talk to him. And about your business, maybe I can handle it for a while, or maybe pwede mo nang i-manage ang hospital mo, and work as a doctor, seryosong sabi ng kapatid ko. Manage my hospital? I don't think I can do it. Sa situation kung ito, na. I can't not now Pex. May panghihinayang sabi ko at bumantong hininga. How I wish na kaya ko na. Na kaya ko nang i-manage iyon, o kaya ko nang magtrabaho nang walang sagabal sa akin. Pero hindi rin. Why? Naguguluhang tanong niya. Bakas din sa mukha niya na interesado siyang malaman ang rason ko. None of your business. I'll go down there to talk to him. Because I saw my angels, sabi ko at pilit na kumakawala ang ngiti ko. What? Hindi ko na siya sinagot pa, at kaagad na lumabas na ako sa loob ng office ko. But before ako nakalayo ay narinig ko pa ang sinabi ni Pex. Let's watch her Bod. Magiging marupok na naman yan. Basta ba may Dave, nakangising sabi niya. Dave POV. Naikuyong ko ang kamao ko. Ayaw akong papasukin. Talagang hinaranggan ako ng mga securities niya. Naband na ata ako. Alam kong nagkamali na ako at nagkasala sa kanya. But I want to talk to her properly, kahit na hindi ko pa masabi sa kanya, kung mahal ko pa ba si Arjuna o mahal ko na siya. I'm still confused. 2 weeks was a miserable. Palagi akong nanghihinayang at guilty. Palagi ko siyang hinahanap sa amin, oo na, masaman na ako. Dahil ngayon ko lang talaga na-realized ang halaga niya. Ang halaga niya sa akin. Mahalaga na siya sa akin, and I think she's special now. Daddy, are you sure that mommy is inside? Napabaling ako sa anak ko, na tinatamad na pinapanood ang entrance. Yeah, kasama ko sila. Yes baby Margarita, why you ask anak? Tanong ko sa malambing na boses. I missed her, and I can't wait to see my mommy Natanya dad. Malungkot na sagot niya, at naramdaman ko ang pagkirot sa puso ko. Nilapitan ko siya at hinaplos ang malambot at mataba niyang pisngi. How old are you again baby? 3 to 4. Asked my mommy dad. She know everything about me. Malapad na ngiting sambit niya, at napangiti ako. Nakakahawa ang mga ngiti niya. Mommy is mad at you, right daddy? My gaze shifted at my son. Drunk. Yes son, but I know soon, she can forgive daddy, sabi ko. Sana nga. When the time will be wasted, daddy. 4 years being far away from your loved ones it was hard. My son is genius for saying those words to me. Yes son, yes daddies knew it because I've been there. Ginulo ko ang buhok niya at ngumiti sa akin. Mommy, nagulat ako nang biglang sumigaw si baby Margarita,
at mabilis na tumayo at tumakbo palayo. Baby, don't run. Sigaw ko at sinundan ng tingin ng anak kong tumatakbo kay Natanya. Lumuhad siya para ma-level si Baby Margarita. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Tila may humahaplos sa puso ko, na mapagmasdan ng ganitong eksena. Mommy, I missed you so much. Naiiyak na sigaw ni Baby Margarita, at hinaplos naman ni Natanya ang likod niya. She caressed our daughter's hair, too. I missed you too, anak. Aniya at pinangko ang anak namin. And this is my first time na makita ang mag-ina ko. Ano ba ang sinayang ko? Gaano ba kalaki? I hate this life. Lumapit siya sa amin at hindi man lang ako sinulyapan. Napakadamot naman niya. Drunk. Tawag niya sa anak namin but Drunk ignored her. Drunk baby. Are you mad son? Nag-aalalang tanong niya kay Drunk. Umiling si Drunk at tumingin lang sa ibaba. Nakayuko lang ito, at tila walang balak na lapitan ang mommy niya. Then what are you still doing? Hug your mommy Drunk? She said in a soft voice, at ibinaba niya ang anak namin. Ngiting-ngiting lumapit sa akin ang anak ko, at itinaas ang mga braso. I suddenly chuckled because of her cute gesture. Binuhat ko naman siya, and she encircled her both hands on my neck. Drunk, Natanya called him. Umupo siya sa tapat ng nakabukas na kotse ko, at nakatagilid si Drunk. Ayaw talagang pansinin ng mommy niya, at mukhang nagtatampo. I feel you anak. Drunk you are mad baby, tila nahihirapang sabi niya. Don't you miss me baby? Pangungulit pa niya sa anak namin. Hey son, Drunk talk to your mommy, where's your manner son? Singit ko at tumingin naman siya sa akin. Ngumiti siya ng tipid at umiling lang. I'm not mad, I guess, nakuha mo na pala ang loob ng anak mo, malamig na sambit niya at tumayo. Para akong nabuhusan sa lamig ng boses niya. Anak natin, pagtatama ko sa kanya at tumawa siya, iyong tawa niyang mapang insulto. Really, he's smart, quiet, brave and aloof. Drunk, are you mad at your own mother? But your mother sacrificed a lot, just for her family's happiness and especially to your father. Dapat sa daddy ka magalit. Drunk not me, natatawang sambit niya at natulala ako. Seriously. Dapat talagang sabihin iyon sa harapan ng mga anak namin. You can talk to me alone Natanya, sambit ko at tumingin siya sa akin. I can't read her. It's hard. Talk again. Ask again. And then, what will happen before we talked? Nang uuyam na tanong niya, at pinagtaasan pa niya ako ng kilay. Baby get inside, sabi ko sa mga anak ko, at ibinaba ko ang anak kong si Margarita, nalalayan ko siyang pumasok sa kotse. Mom, Daddy please don't fight, fix your problem, please. Naiiyak na sambit ni Margarita. Kumirot ulit ang puso ko. Yes, wipe your tears away baby. Tumango siya at pinahid ang mga luha, isasara ko na sana ang pinto ng sasakyan ko nang magsalita si Drunk. Let me hear your conversation, Daddy, I want to hear it. Osel ni Drunk. Drunk, this is only for adult stuff. But Daddy, stay inside, don't be stubborn son. Walang nagawa si Drunk, kundi ang sumuko. Ayokong marinig niya ang pag-uusapan namin ng mommy niya. Kasi pakiramdam ko ay mag-aaway na naman kami. Hinarap ko naman si Natanya, at saglit ay kinabahan ako. Ganito ang epekto niya sa akin. Sumandal siya sa nakasarang kotse, at malamig na tiningnan ako. What do you want now Dave? Walang emosyon na tanong niya. I want you back. Diretsyong sambit ko at hamalakhak siya. Kung makatawa siya ay akala mo naman ay may nakakatawa talaga. But there's no humor with her voice. I'm proud of you, dahil sa maikling panahon lang ay nagawa mo ng kontrolin sila. But funny Dave. You want me back? Seriously? Sabi niya at talagang mapang-asar. I know my wrong now Natanya. Yes I'm ruthless and call me everything you want. Loko man ako pero hindi ako titigil, mapatawad mo lang ako, sabi ko at seryoso ko siyang tiningnan. Sana naisip mo na yan noon pa man. Ang hirap makalimot Dave. And I know better forgiving can be tried but it's really hard. Paano mo nasabi ha? May panghahamon na tanong niya sa akin. Let's try. Tanong ko at talagang umaasa ako.
Umaasa ako na pagbigyan niya ako. Yes, we can forgive, but what if I can't forgive you, Dave? Mapanghamon niyang tanong sa akin at sabay ngisi. Then, I'll force you. Lumapit ako sa kanya at tinaasan niya ako ng kilay. Hinawakan ko siya sa pisngi niya, at tumaas ang kamay niya. Don't, our kids is watching us. Gusto mo ba talagang magalit sa'yo ng tuluyan si drunk? Tanong ko at inilapit ang labi ko sa tainga niya. Don't care. And keep your distance. Asat niya sa akin, at hinawakan niya ako sa dibdib at mabilis ko naman itong hinawakan. Dave, let me go. Salubong na kilay sa wika niya. Napangiti ako sa reaksyon niya. I hugged her at nagulat pa siya. Nagulat siya sa biglang pagyakap ko sa kanya. Not Anya, I'm sorry, please forgive me, sabi ko sa mahinang boses. Please, magsimula tayo ulit, magsimula tayo please. Dave, I can't. You can give me chance. A second chance, please. No, not now, matigas na saad niya. When it is. I'm still confused, Natanya. At mamamatay ako sa gulong-gulo ng isip ko. Not only my brain, my heart. Hindi ko na alam kung ano ba ito. Can you just forgive me? And forget what have I done to you? I'll make it to you, please, Natanya. Mahal mo na ba ako, Dave? Napapikit na naman ako, I don't know what to say again. Madalas kong tinatanong ito sa sarili ko, kung mahal ko na ba siya? Kung siya na ba ang mahal ko? Wala akong nakuhang sagot mula sa sarili ko. See, you can't even answer me. I don't know. Dave, kung desperado kang bumalik ako sa'yo, ay ayusin mo muna ang nag-ulo mong isip at utak. And I would do the same. Bigyan mo ako ng space, pakiusap lang, sabi niya. Chance lang ang kailangan ko to forgive me, at babuuin ko ulit ang nasira kong pamilya sana.